una sa lahat, batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Hindi pa huli ang lahat. Tama na, adin ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin ng murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Marcos versus Marcos, Congressman Sandro, binanatan ng tiyahin ng si Senator Amy sa aligasyon ng pagdodroga. Hamon naman ng senadora magpa-hair follicle test ang Pangulo. Kwentong walang kwenta, palasyo nanindigang hindi magpapadala ang Pangulo sa mga nag-uudyok na pabagsakin ng administrasyon. Ginamit lang ang pangalan. Senator Lacson tinukoy ang mga opisyal na gumamit umano sa pangalan ng Pangulo para sa budget insertion. Marcos laban sa Marcos. Tahas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Jiggy, bumuelta nga sa kanyang tiyahin itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang noong nagsisimula pa siya bilang public servant. Ito ang respeto niya kay Senator Amy, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang aniyay pagtataksil ng senadora. Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Amy at umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Dagdag pa nga ni Sandro yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa First Family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi raw
raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagot agad yan ni Senator Amy. Gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro yung usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni PBBM. Hamon nga ni Senator Amy handa siyang magpa-DNA test pero dapat daw magpa-hair follicle test ang first family. Jiggy. Marian, anong reaksyon ng ibang kongresista sa isyong ito? Jiggy, naghamon nga itong si Davao City Representative Pulong Duterte ng hair follicle drug testing sa lahat ng government officials. At hindi raw ito personal para lang daw ito sa transparency at integridad sa pamahalaan. Nararapat lang daw kasi na masiguro na ang namumuno sa bayan ay may sapat na kakayahan at hindi mga bangag. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na toxic family drama ang patutsadahan nitong pamilya Marcos. At umaasa nga raw siya na magpasa na ng anti-political dynasty bill para nga mawakasan na yung mga ganitong drama. Para naman kay ML Party List Representative Leila de Lima, dapat patuloy na magbantay, manatiling mapanuri at alerto ang taong bayan, lalo sa mga panawagan at pagkilos na nagsusulong lang ng propaganda at pansariling agenda. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni News 5 House Correspondent Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Git ng palasyo, isang kwentong walang kwenta mga paratang ni Senator Amy Marcos. Hindi raw magpapadalang Pangulo sa mga nag-uudyok na pabagsakin ang administrasyon. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, nasaan ang Pangulo at may tugon na ba ang Pangulo sa paratang ng kanyang kapatid? Jiggy, business as usual si Pangulong Bongbong Marcos. Kaninang umaga, binisita ng Pangulo ang Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi, Albay. Ininspeksyon ng Pangulo ang mga classroom na nasira ng super bagyong uwan. Namahagi rin ng tulong ang Pangulo at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal. Walang naging ambush interview ang Pangulo doon at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pahayag kaugnay ng mga aligasyon ng kanyang kapatid na si Senator Amy. Pero ang palasyo kanina, iginiit na walang basihan ang mga aligasyon ng presidential sister at hindi na raw dapat pang patulan pa. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon, sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. At Camille, muling hinamon ni Senator Amy ang Pangulo na magpa-hair follicle test. Ano ang tugon dyan ng palasyo? Jiggy, nanindigan ng palasyo na hindi kailangan magpa-hair follicle test ng Pangulo. Naresolba na raw yan nang magpa-drug test ang Pangulo noong 2021 at negatibo raw ang resulta nito. Napabalita na rin daw noon na nag-donate ng kidney si PBBM sa kanyang ama. Kaya tanong ni Yusek Castro, paano magiging posible ito kung hindi malusog ang Pangulo? Jiggy? At Camille, ano naman nasagot ng palasyo sa mga nananawagang magbitiw na sa pwesto ang Pangulo? Jiggy, ayon kay Yusek Claire, hindi opsyon na magbitiw ang Pangulo. Magpapatuloy lang daw sa pagtatrabaho ang Pangulo at hindi raw magpapadala sa mga pag-uudyok para pabagsakin ang kanyang administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Castro. Kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos ginamit lang daw ang pangalan ng mga tunay na nasa likod ng budget insertion ayon kay Senator Lacson. At ombudsman nagsampa na ng mga kaso sa Sandigang Bayan laban sa ilang dawit sa flood control scam. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Totoong may
May 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pero hindi raw nakinabang dito si Pangulong Marcos at may gumamit lang ng kanyang pangalan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, anong basehan ni Senator Lacson sa kanyang pahayag? Jiggy, base nga raw sa pagsisiyasat ng team ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, totoong may naisingit na 100 billion pesos sa 2025 national budget. Pero nung tumayo siya sa budget deliberations kanina ng Senado, sinabi niyang walang napunta dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di gaya ng inaakusa ni dating Congressman Zaldico. Paano niya nalaman yan? Dahil tumawag daw sa kanya nitong nakaraang linggo lang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at idinetalye saan napunta yung kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects at paano na-insert yung 100 billion pesos na yan sa 2025 national budget. Kung maaalala natin, Jiggy, ay nag-appear na rin sa several hearings ng Blue Ribbon Committee, including itong nakaraang Friday, itong si Bernardo para nga magbigay ng testimonya kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Zaldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? At mayan yung aligasyon ni Zaldico na ang Pangulo raw ang nag-utos sa budget insertion. Anong reaksyon dito ni Senator Lacson? Sa nakuhang impormasyon, Jiggy, ni Senator Ping Lacson mula nga dito kay dating DPWH Undersecretary Bernardo, mukhang may mga tao, ilang tao sa Malacanang na gumamit sa pangalan ng Pangulo o misrepresent si PBBM para mangyari yung insertion na yan, nag-utos na ipa-insert yung 100 billion pesos na yan. Kabilang daw dyan sa mga nag-misrepresent or nag-name drop sa pangalan ng Pangulo, di umano, ay ang nag-resign na head ng PLLO or Presidential Legislative Liaison Office na si dating Yusek Adrian Bersamin. Narito ang bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Undersecretary Adrian Bersamin, he name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. So yung 100 billion na naipasok ay saan napunta at sino naghati-hati dito? Jiggy, kabisado raw yan ni Yusek Bernardo nung ikinikwento kay Senator Ping Lacson yung buong insertion na yan ng 100 billion pesos. 81B daw kasi dyan napunta sa mga proyekto ng DPWH at yung 52 billion from the 81B, ang personal na nag-handle niyang projects na yan ay mismong si dating Yusek Bernardo. So alam na alam niya daw talaga saan napuntang proyekto at saan napunta yung mga kickbackan. At yung 19 billion pesos napunta naman sa proyekto ng iba pang ahensya ng gobyerno. So balikan natin yung 81B na napunta sa DPWH at mula dun sa 52B na personally handled by Bernardo, 8B ang kickback na nakuha o nagresulta mula dyan sa amount na yan. At 10 beses daw nag-deliver ng kickback itong si dating Yusek Bernardo kay dati at nag-resign na DepEd Yusek Trigive Olivar. At paniniwala din ni Bernardo, kasama rin daw dyan itong si dating Yusek Adrian Bersamin. Bukod pa raw sa 8B na kickback, yung dineliver din daw personally ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na 1 billion pesos. At kwento rin daw ni Bernardo kay Senator Ping Lacson ay nagtanong daw itong si si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kay, nag-resign na rin, Executive Secretary Lucas Bersamin, sino ang magfa-facilitate ng 52 billion pesos. At ang sinabi lang daw, ang sagot lang daw sa kanila, di umano, ni dating ES Bersamin ay sila na ang bahala mag-facilitate or ayusin ito. Jiggy.
Grabe, intindi. No? Sa ibang issue naman, anong reaksyon ng mga senador sa pahayag ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid? Hindi raw natuwa si Senator Ping Lacson doon sa ginawa ni Senator Amy na wala raw yung kanyang bilib doon sa senador at para sa kanya napaka-un-Filipino. Hindi raw ugaling Pilipino yung ganyan na maglabasan ng away ng pamilya sa harap ng libo-libong mga tao. Naawa raw si Senator Ping Lacson kay PBBM sa ginawa ng kanyang kapatid na si Senator Amy. Habang si Senate President Tito Sotto, ang masasabi lang daw niyan, it could either make or break daw. Pwedeng makabuti, pwedeng makasama sa political career ni Senator Amy yung kanyang ginawa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Sotto. Alam mo, that's very un-Filipino. Ano? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid. Diba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Especially in a religious gathering. It could be the defining moment of her political career. Okay. Jiggy, yan na muna ang latest sa mga kaganapan mula sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, hiling ni Senator De La Rosa na ilabas ng ombudsman ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Binasura ng Korte Suprema. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pwede raw ituring na conspiracy to commit plunder ang paggamit ng ilang opisyal sa pangalan ng Pangulo para maisulong ang budget insertions. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanemyo kanina live sa programang Story Con. Si Ombudsman Remulla, anong sinabi niya tungkol sa issue ng budget insertion? Jiggy, mukhang unang tatlong malalaglag na opisyal mula sa Malacanang o malapit sa Malacanang ay itong si dating Presidential Legislative Liaison Officer si Adrian Bersamin, si dating DepEd Undersecretary Trigby Olaybar, at of course si dating Budget Secretary Emena Pangandaman. Ang sasabi ni Boying Remulla, ang ating ombudsman, ang kanilang titingnan na investigasyon laban sa tatlo ay maaaring magresulta sa pagsasampa ng mga kaso na conspiracy to commit plunder o at the very least ay malversation. Ngayon, partikular na mainit ang mata ni Remulla doon sa kaso ni Adrian Bersamin, ang grandnephew ng dating Executive Secretary na si Lucas Bersamin. In fact, sabi ni Remulla, nung siya pa nga ay DOJ Secretary bago siya ma-appoint na ombudsman, he has had several run-ins with the younger Bersamin. Disagreements daw. Sabi niya, in several cases, the younger Bersamin would interfere in matters that concern the DOJ, including, among others, appointments. Ang sabi nga nitong si Remulla, this has led to several disagreements between Remulla and the Executive Secretary, yung grand uncle ni Adrian Bersamin. Ang sabi nga ni Remulla also is that mukhang ang weakness ni Executive Secretary is his grandnephew, ito nga si Adrian Bersamin. So, yun ang sinasabi niya, mukhang dati pa raw nasa radar na ni Remulla itong si Adrian Bersamin. Now, as far as si dating Budget Secretary Emena Pangandaman is concerned, ang sabi ni Remulla na mukhang there were too many temptations around Pangandaman, but he did not give that much detail as far as kung ano yung complicity or liability ni Emena Pangandaman. Sige. At Bok, nagsampa na ng unang batch ng kasong ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control. Anong detalye nito? Okay, this much we know. Ayon kay Remulla, nagsampa sila ng kaso laban kay dating Congressman Zaldico, mga opisyal, the higher officials of SunWest Corporation, yung kumpanya na tinatag ni Zaldico noon pa. Pero ayon kay Zaldico, siya po ay nag-divest na raw. At ilang opisyal ng DPWH, particular doon po sa Mindoro Province, kung saan hanapan ng mga ghost projects. Now, what is interesting in this case is so nagsampa sila ng kaso laban sa mga ito at they expect na by tomorrow, Wednesday,
ay may raffle off na sa isang Sandigan Bayan Division itong kasong ito, and perhaps the day after, ma-action na yung kanilang motion, kasi may kasamang motion itong pagsasampa ng kaso, ang kanilang motion for number 1, an arrest warrant against Zaldico and Company, and number 2, the cancellation of the passport of Zaldico who is still abroad. Remember na si Zaldico nga is abroad at hindi siya maipabalik at hindi siya ma-extradite dahil wala pang kaso. Ngayon sa pagsasampa ng kaso at maaaring paglalabas ng arrest warrant at pag-cancel ng passport, by that time maaari na siyang either i-extradite o kaya ipahuli sa Interpol kung siya ay nasa isang non-extradition country. Sige. At Bok, anong reaksyon ni Ombudsman Remulla dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Motion Center De La Rosa na obligahin ang Ombudsman na ilabas yung arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa? Okay, this much is clear with Remulla. Ang sinasabi, ginigit ni Remulla na meron nang nilabas na arrest warrant ang ICC against Bato De La Rosa. Yun nga lang, what he has at this point, he insists, is an unofficial copy. And until an official copy is forwarded to the country or to the government, wala magagawa raw ang gobyerno. So, kung parang tinimbre lamang sa kanya. In fact, we asked Remulla dati, you mean at this point, the Philippine government and the ICC are cooperating and talking to each other? Because before mahigpit sila na parang wala kami kinalaman sa ICC, we have no dealings at all with them. Now they're saying na we're waiting for the ICC to give us the official copy. Now, pag lumabas ng official copy raw ng arrest warrant laban kay Bato, saka lamang gugulong yung proseso, including yung application ng RA 9851 na ginamit sa kaso ni dating Pangulong Duterte para siya ay ma-aresto at ma-surrender, in this case si Bato, ma-aresto at ma-surrender doon sa Interpol. Yun lamang ang mekanismo na maaaring gamitin sa puntong ito ng gobyerno at ng ICC para makuha yung mga taong may arrest warrant ang ICC. So yun, until that happens, until an official arrest warrant is received by the Philippine government, wala raw gagalaw. Ngayon, pag meron ng arrest warrant, maaring isurrender si Bato. Ayon kay Remulla, it's up to, of course, the administration, pero he will not oppose any moves as ombudsman to surrender Bato De La Rosa to the ICC or to the Interpol. Thank you, Bok. Ulat ni Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.